Matapos banatan ng banatan ni Senator Marcoleta si Senator Ping Lacson, ayun na, napuno na ang salub. Senator Lacson, sinunog si Senator Marcoleta at hirap niyang depensahan at hindi kinaya si Senator Lacson. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. His statement, and I quote verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat lang ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, ay gusto pa niya amyandahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. Sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. Ang pagpupuno sa salub, Lacson versus Marcoleta. Akala ni Senator Rodante Marcoleta ay siya na ang hari ng banatan at investigasyon. Ilang linggo niyang pinuputakti si Senator Ping Lacson tungkol sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero paano kung ang isang mouthpiece ay makatapat ng isang expert investigator? Sa gitna ng plenaryo na puno ang salub, sinulog ni Lacson si Marcoleta gamit ang sarili nitong mga salita. Ito ang tanong, kaya mo bang depensahan ang bayan kung ang sarili mong dila ay tila kampi sa dayuhan? After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President. Nagsimula ang lahat sa walang tigil na potshots o patutsada ni Marcoleta laban kay Lacson. Therefore, nagpa siya ang Senate President pro tempore na tapusin na ang political circus. Sa kanyang privilege speech, hindi lang salita ang bitbit ni Lacson, may kasama itong video compilation. Ipinakita niya kung paano tila naging abogado si Marcoleta ng mga kontrobersyal na contractors at kung paano nito minungkahi na isuko na lang ang Kalayaan Island Group sa China. Para kay Lacson, hindi ito gawa ng isang makabayang mambabatas. Pero ayon kay Marcoleta, ito ay ad hominem o personal na atake lamang. Dito na lumiyap ang diskusyon. Pinaalalahanan ni Lacson ang publiko tungkol sa pending case ni Marcoleta sa COMELEC dahil sa hindi pag-disclose ng campaign contributors. Pero ang pinakamatindi ay nang ungkatin ni Lacson ang televised remarks ni Marcoleta kung saan inamin nitong tumanggap siya ng pera bilang debt of gratitude. Tingnan pa natin ito. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? May contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Sabi ni Lacson, sa ilalim ng revised penal code, indirect bribery ang tawag doon. Therefore, imbes na si Lacson ang madungisan, si Senator Marcoleta ang nabaon sa sarili niyang mga kontradiksyon. Sa sobrang init ng tapatan, ay talaga namang mahirap magtimpi. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta
Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Kaya naman, hinampas ni Senate President Tito Soto ang gavel para sa isang break. Sinubukan pang isingit ni Marcoleta ang tungkol sa 18 ex-Marines na nag-akusa ng kickback laban sa Pangulo. Gusto niyang pilitin si Lacson na magpatawag ng inquiry, pero heto ang plot twist. Ayon sa NBA Director Melvin Matibag, ang joint affidavit ng 18 na lalaking ito ay punong-puno ng inconsistencies. Magkakaiba ang sinasabi nila sa interview kumpara sa nakasulat sa papel. Therefore, ang pinapatampok na ebidensya ni Marcoleta ay tila gawa sa marupok na materyales. Mahirap magtayo ng kaso kung ang pundasyon mo ay nagsisinungaling. Sa gitna ng banggaan ng dalawang mambabatas, muli tayong pinapaalalahanan na ang katotohanan ay hindi nagbabago ng lakas ng boses o haba ng talumpati. Ang integridad ay ang pagpili sa tama kahit walang nakatingin at lalo na kung may nakatingin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Proverbs 10 verse 9. Ang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng tiwasay, ngunit ang nagpapasama ng kanyang mga lakad ay malalaman. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay puno ng awa. Hinding-hindi niya ikukompromiso ang katarungan. Ang katarungan ay nangangailangan ng tapat na saksi. Kung ang layunin mo ay gamitin ang iyong posisyon para sa sariling interes o para sa dayuhan, hindi ka naglilingkod sa Diyos o sa bayan. Therefore, kaibigan, manindigan tayo sa katotohanan ng walang halong pambabaluktot at lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus na siyang nakakaalam ng buong katotohanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, Ikaw ang hari ng katotohanan. Gabayan niyo po ang aming mga senador na nawi manaig ang interes ng Pilipino kaysa sa pansariling agenda. Bigyan niyo po si Senator Lacson, si Senator Marcoleta at iba pang mababatas ng talas ng isip at tapang ng loob na ilantad ang anumang katiwalian. Hinihiling din namin ang iyong gabay para sa aming bansa, lalo na sa usapin ng aming mga teritoryo. Pero higit sa lahat, linisin niyo po ang puso ng bawat isa sa anumang pagkukunwari. Kaya naman o aming Panginoon Diyos, sa iyo namin ipinapaubaya ang aming bayan mula ngayon at magpakailanman, at naniniwalang sa huli ang katotohanan ang laging magtatagumpay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.